Chairman po ng Transport Group na Manibela. Magandang umaga po sa inyo, Morning po. Sir Mar, si Zander po at si Angel. Good morning po, Sir Sandel at Ma'am Angel. Good morning po sa ating mga tagapakinig. Opo. Sir Mar, meron po kayo ikakasang tigil pasada. Kailan po ilito at ilang araw po? Simula po bukas ay tigil pasada kami at nationwide po ito, Sir Sandel at Ma'am Angel. Opo. Ilan po yung inaasahan nating kalahok dito, Sir Mar? Siguro po dito sa NCR, hindi po bababa sa 20,000 po ang mga jeepney at UB na hindi po bibiyahe sa panahon po ng strike. Opo, pero parang meron ho kayong patikim last week, di ba po, sir? Opo, at kasi alam naman natin na itong gobyerno, mamaya-maya, sususpend na naman yan ng pasok para hindi maramdaman, tapos sasabihin nila, walang epekto. Mhm. Ano po ba yung inyo pong panawagan dahil ang sabi niyo po parang dinidribble po kayo ng LTFRB? Ang LTFRB, DOTR, yung buong ahensya po na yan, wala pong ginawa, kundi paasahin lamang po kami. Opo. Mhm. Tungkol po saan, sir? Lang kami, pagastusin kami. Kapag ikaw ay nakapag-comply, sila naman ang hindi magko-comply, ang gagawin nila ay pahuhuli kami. Opo. Ito po ay may kinalaman sa PUV Modernization Program. Bukod po dyan sa PUBMP, yung pong pagrehistro at mga prangkisa namin na hindi po nila ma-renew. Isipin mo po, ang ginawa nila, pina-inspection nila yung aming mga sasakyan, pinakuha kami ng insurance, tapos pinengga po yung mga papel namin ng 7 buwan. Mga walang hiya po talaga itong mga to. Oo. Baka nauna pa silang kumita doon sa namorsyent sila doon sa mga insurance company na yan at saka doon sa mga inspection center na kung saan pina-inspection namin yung mga sasakyan namin. Kasi pinakikinabangan na ng mga tao na yon yung ginastos namin dyan. Pero kami ngayon, hinuhuli, pinagmumulta pa rin kami kasi hindi pa na po proseso yung aming pong mga dokumento. Pero sir, nakakausap niyo na po ba ang LTFRB, ang ating pamahalaan, hinggil po dito? Alam niyo po, matitigas po ang ulo niyan. Talagang mga salbahe po. Isipin niyo, may order na ang ating Pangulo na ayusin. Tingnan mo, nakatunga nga sila kasi tawag po dito, long weekend. Masarap buhay po ang ginagawa ng mga yan. Opo. Meron din po kayong paratang na tumatanggap po ng payola o bribery Hindi na po, yung LTO. Sir Sander, hindi na po bago yan. Lahat po ng nangongolekta ng payola, kilala po ng LTO, LTFRB, MMDA po yung mga yan at saka ng SAIC. Manguhuli sila ng 3 ngayon, matatakot yung grupo, para hahabulin sila, meron nang ipang papayola. Opo. Sino ho yung ano ho yung pinaguhugutan nung isyung yun, sir? Alin po? Ano po yung bakit po tumatanggap ng payola at mula po kanino? Tumatanggap po doon sa mga kolektor po nitong mga nasa ahensya, mga bagman nila dyan, na kung saan para hindi po hulihin yung mga sinasabi nilang out of line, kolorum, mga hindi nakarehistro. Opo. Pag wala kang payola, huli ka. Kahit kompleto ka minsan, yung iba naman, kahit sira yung sasakyan, may problema, basta kompleto ka ng payola, ligtas ka. Kano daw po yung perang pinag-uusapan dito, Sir Mar? Alam niyo po, sa isang buwan, ang kinokolekta nila na pinaghahati-hatian ay 5,000 piso po. Per ano? Po kalaki. Per unit ba yun? Per unit? Opo, daig pa po nila yung may mga jeep, daig pa po nila yung may mga UB. Mas malaki pa ang kinikita nila kahit wala silang pagod. Ano naman po ang inyong reaksyon? Ang sabi po ng DOTR ay paiimbestigahan na raw po nila itong inyong mga paratang. Alam niyo ho, kung paiimbestigahan lang nila yan at wala silang gagawing aksyon, palabigasan po nila yung mga kolorum at saka mga out of line na sinasabi, wala na po silang kikitain kapag ka po yan ay talagang pinaguhuli nila. Kaya po hindi maubos-ubos yan, gatasan po talaga nila yan. Opo, Kasi sir. kung huhulihin po nila lahat yan,
ano pa ang tatanggapin nila? Opo. Yung protesta po ninyo bukas ay hanggang kailan po magtatagal, Sir Mar? 3 araw po ito hanggang Huwebes po ito. Oo. Ano po yung mga grupo po ninyo na kasama maliban po sa inyong sa Manibela? Meron pa po ba kayong transport sector na kasama po sa protesta? Alam ko po marami po ang sasama sa atin. Titigil lamang sila pero sa protesta hindi po sila sasama kasi nga po karamihan sa kanila ay naka-co-op na at baka mapag-initan pa. Pero ang sabi nila sa atin, hindi na sila bibiyahe. Opo, kumbaga po makikiisa po sila dun sa tigil pasada pero hindi na po siguro sa rally sa kalsada dahil nga baka po sila ay maapektuhan naman kung naka-co-op na. Opo, ganun na nga po. Opo. Sir Mar, siguro dahil magpapasko, kung meron po kayong kahilingan, parang Christmas wish sa ating pamahalaan, ano po ito? Alam nyo nga po, Ma'am Angel, baliktad nga po, yung Malacanang po nangihingi sa atin ng pamasko. Tayo po taon na humihingi ng pakiusap na tayo ay mabigyan po ng mga tamang dokumento pero na legal na dokumento para makabiyahe ng maayos, makapagserbisyo sa mamamayan. Pero pagpapasko na, ilang Pasko na po ang lumipas pero hindi po tayo pinakikinggan. Ngayon gusto nila mamasko sa atin na wag nang mag-strike. Wala naman po kaming problema doon basta po may pag-uusap. Kaya lang po, itong mga tamad na nasa DOTR, ang sarap ng buhay, walang ginagawa. May order na ang Pangulo pero po kukuya-kuya lang po ata sa pagbabakasyon. Opo. Sir Mar, maraming salamat po at bukas po makikibalita po kami sa inyo ulit ha. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po ang chairman po ng Grupong Manibela, si Ginoong Mar Valbuena.